So mga kapatid, napakaraming pong balita, no? Napakaraming gumugulo, kaguluhan na nangyayari sa mundo. Pero ewan ko ba bakit sa Pilipinas, no, ay nakakagulan ito ng mga soap opera. No? Binubulag ang mga tao na lang, no? Nililibang na lang ni Tanggol. No? Yung mga kaguluhan sa yung mga parang, no, at the other side of the coin, no, other part of the Philippines, no, ang daming kaguluhan, pero pagdating doon sa Pilipinas mismo, no, social media, kung ano-ano lang yung parang nililibang ang tao, nililihis sila doon sa talagang nangyayari. Kaya lang minsan nakakalungkot, baka mamaya magulat na lang tayo, magising na lang ang bawat Pilipino isang araw, meron ng ibang gobyerno, no, na namamahala. Kaya ito po yung napakarami. No? At doon sa nakikita natin sa news, yung gera pa din sa Israel, no? Tapos yung gera sa Russia and Ukraine, parang natampo na kasi nga, ang tagal-tagal na. Tapos yung mga issue, political issue, economic issue, tapos pagtagpulan sa Pilipinas, ay ang dami-daming mga sakuna, di ba? At sa US lang, yung hurricane, di ba? Kamakailan. Napakaraming pong mga hardship. At hindi man tayo nagdadanas ng mga natural disaster dito, may mga pinagdadaanan tayo maging economic, di ba? Economic hardship. So mga kapatid, sa mga panahon ito ay tila yata mahirap na pag-usapan yung pagpapasalamat. At dahil po sa mga nangyayari sa paligid ngayon, but it is precisely the reason why we are discussing this, mga kapatid, in moments of hardship and challenges, that we must practice gratitude. That's why it becomes more important. Kailangan natin ito, mga kapatid. Sa panahon na parang mahirap magpasalamat, dapat tayong lalong maging mapagpasalamat. So mga kapatid, let's open our Bible in 1 Thessalonians 5, verse 18. At basahin po natin sa English, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Sa Tagalog po, at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikisa kay Kristo Jesus. Tayo pong lahat ay sumandaling manalangin. Aming Diyos, aming Amang mapagmahal, tuloy nga Panginoon na marami pong salamat muli sa biyaya ng buhay na ibinigay niyo sa bawat isa sa amin. Sa pribileyo, Panginoon, na kami ay muling makadaos sa gawain ito upang makinig ng inyong mensahe, makapag-awitan. At nawa, Panginoon, patuloy po kayong mangusap sa aming mga buhay. Makita po namin ang aming sitwasyon, makita namin ang mga dapat namin gawin, Panginoon, upang magkaroon ng ganap na pagbabago sa aming mga buhay at makita namin ang inyong kalooban, Panginoon. Muli po, samahan niyo po kami sa mensaheng ito, Panginoon, at patuloy kaming bigyan ng puso na mapagpasalamat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng inyong anak si Jesus. Amen. So, brothers and sisters, why exercise gratitude? Why exercise gratitude in the midst of uncertainty? Una, gratitude is an act of faith. Ang pagiging mapagpasalamat po ay paraan upang mapakita natin ang ating pananampalataya. Hindi ba kayo nagtataka bakit sinabi ni Paul na instead of for ay in? No? Doon sa English, kung babalikan natin, ang sabi, give thanks in all circumstances. Diba? Hindi po sinabi ni Apostol Pablo na give thanks for all circumstances. No? Kasi nga mga kapatid, napakahirap pong magpasalamat kung ikaw ay bibigyan. Diba? Kung ikaw ay bibigyan
ng mga pagsubok, ng hardship, di ba? Yung mga trials, ay parang imposible, di ba? Kaya nga po, ang sinasabi ni Apostle Paul dito, we should give thanks in all circumstances. No? Ang ibig sabihin po nito, there's a big difference doon sa for and in. Diba? Kasi dapat makita natin na sa kabila ng lahat ng problema, sa kabila ng lahat ng suliranin, nanalo tayo sa loob, kasama natin ang Diyos. Amen? Nandoon siya. Kaya hindi yung, Lord, thank you. Thank you sa problema. Meron bang ditong ganon? Siguro pag ganon kayo, normal kayo. Kahit anong spirituality nyo, di ba? Kahit gano'ng kataas ang inyong pananampalataya, hindi nyo sasabihin, Lord, salamat sa problema. Salamat na naghihirap ako. Ganon ba? Hindi. Ang pinagpapasalamat natin, Lord, salamat kahit may problema kang mahirap. Ito ako. Nagpapatuloy kasama ko kayo. Yun yung dapat natin makita, mga kapatid. At yun yung pinagpapasalamat natin. So yun po yung gustong ipakita ni Apostle Paul dito. We are not expected to thank God for tragedy, loss, or hardship. Instead, we thank God in the midst of those circumstances because we trust He is still working even when we don't see it clearly. Kahit hindi natin naiintindihan yung mga sitwasyon, yun yung pinagpapasalamat natin kasi patuloy tayong nananampalataya. Patuloy tayong nagtitiwala sa Kanya. So mga kapatid, the point here is gratitude in difficult times is an okay. Kaya nga, yung iba sa atin siguro memory verse ito, yung in Romans 8:28, diba? All things work together for good for those who love God. Diba? May mga sitwasyon tayo, may mga pagsubok, may mga pagkakataon na nandoon tayo na ibinibigay ng Diyos o hinahayaan ng Diyos na mangyari sa ating mga buhay. Pero at the end of the day, meron tayong mananampalataya na tayo bilang mga mananampalataya at tayo bilang mga anak ng Diyos ay naniniwala tayo na lahat ng bagay na nangyayari ay para sa ating ikabubuti. Amen? Kaya nga, lagi natin tatandaan dito, iba yung Mickey dito for those who love God. So, kaya nga, ang biling sa atin ay patuloy natin o patuloy tayong magmahal sa Diyos. Ibigin natin siya ng buong puso, buong kaluluwa. Unahin natin siya. Consider natin siya in all that we do. That is the meaning of loving God. Kaya mga kapatid, sa panahon po ng mga problema at pag-aalala, malaki po yung nagagawa ng pagiging mapagpasalamat kasi nadadala tayo doon sa presensya ng Diyos. Na-experience nyo na ba yung mga kapatid na pag dumaranas tayo ng hirap, dumaranas tayo ng problema, imbis na magpasalamat, siyempre, tayo Diba? Maaaring ang first reaction nyo is, ano ba naman to? Diba? Bakit ko ba dinadanas ng ganito? Diba? Negativity. No? Yung maaaring, ano bang ginawa ko para maging deserve ko itong mga ganito? Minsan may mga drama pa tayo ganyan Ewan ko Ewan ko sa inyo. Maaaring yung sa inyo, hindi yun na-experience yan. Maaaring iba. Pero ako personally, na-experience ko yan Sometimes, most of the time, nagkakaroon ako ng reflection. Ang ginawa ko, minsan nasasabi natin, deserve ba natin ito, mga ganyan, pag nagkakaproblema tayo. Pero, hindi natin alam, baka ang deserve natin is more. Alam mo
Alam niyo yun? We deserve more difficulty. We deserve more problem. We deserve more teaching, more discipline. Pero, hindi pala ginagawa ng Diyos yun. Baka mamaya, we are getting more than we deserve. Kaya, let's examine. Let's have a reflection. Kaya mga kapatid, yung pasasalamat sa Diyos, hindi lamang po ito doon sa mga material things. Kung tayo ay mayroong pusong mapagpasalamat sa kabila ng lahat ng nangyayari, at higit sa lahat mga kapatid, doon sa mga bagay na napagtagumpayanan na natin. Di ba? Minsan, doon sa ating mga kapatiran na may mga gulang na, minsan proportion yan di ba? Yung edad, habang tumatanda, dumadami yung mga napagtagumpayan ng mga pagsubok. Di ba? Marami nang subok na sa panahon. No? Subok na ang Diyos sa buhay ng ating kapatid na ito kasi marami na siya pinagdaanan. So, ganun din tayo mga kapatid. Marami ng pangako ang Diyos na tinupad sa ating mga buhay. Marami ng panalangin na tinugon ng Diyos. Amen? There's so many prayers that God answered. Answered prayers. Kaya nga mga kapatid, kung lagi tayong magiging mapagpasalamat, especially the hope that we have in Christ Jesus. Yung salvation that we have through Jesus Christ. Higit lalo tayong maging mapagpasalamat. So another why we must be thankful is gratitude shifts our perspective. Diba, uso-uso sa social media, good vibes. Positive lang, diba? Good vibes lang, tawa lang muna. No? So, mga kapatid, binabago nito ang ating pananaw. Kung tayo mapagpasalamat, di ba? Okay lang yan. Salamat, di ba? Lagi tayo nagpapasalamat kahit ano yung mga dumadating. Iba po yung nagagawa ng positive thinking, di ba? Totoo yan mga kapatid, regardless of your spirituality, mananampalataya ka man o hindi, may naniniwala ka sa Diyos o hindi, iba po ang nagagawa ng positive thinking. No? Kasi, we are created in the image of God, mga kapatid. What we say, what we think, no? Nagmamanifest po yan sa ating mga buhay. No? Regardless ng ating spirituality o ang ating orientation about God, as a human being, iba po yung nagagawa ng positivity. So, lalo na kung sasamahan pa natin yan ng tamang pagkakilala sa Diyos, yung faith natin, no? It will change our perspective. So, ano man yung mga fear, ano man yung mga worry, hopelessness, mga kapatid, gratitude can shift it. No? Kailangan maialis natin. No? Minsan kasi hindi natin nakikita yung bigger picture. Diba? Maraming pangyayari sa ating mga buhay na hindi natin nauunawaan bakit nangyari. Pero at the end of the day, doon sa takiksiling ng ating buhay, no? Nagpapasalamat tayo, buti na lang nangyari. Hindi ko alam kung kilala niyo si Dolphy Quezon Jr., no? Anak ni Dolphy. No? Nakita niyo siguro sa social media. Anong sabi niya? Buti na lang nakakulong ako. Sino magsasabi nun sa inyo? Buti na lang nakakulong ako. Bakit niya sinabi yun? Kasi kung hindi siya nakulong, kung hindi siya hinagupit ng Diyos siguro, hindi niya makikilala ang Diyos. At sigurado siyang mapapahamak. Ngayon, no, na-born again siya. Naging Kristiyano siya. Kaya niya nasabi, buti na lang nakulong ako. Diba? Dahil ginamit ng Diyos yung panahon na siya ay nakulong upang siya ay makakilala. No? Makilala niya ang Diyos dun sa kulungan. No? Kaya nga minsan, bakit pa natin iintayin yung mga ganun?
Yun kasi ang mabigat sa mga tao eh. Sabihin na natin yung mga tao na yun ay, siyempre, lumaki sila sa showbiz, no, ma-influensya ang magulang, marami silang pera, maluwag ang buhay. Minsan kasi yung maluwagan sa buhay, no, talaga ito yung magbibigay ng maraming distraction sa atin at maglalayo talaga sa atin sa Diyos. Pero yung mga tao na may pagkakilala, yung mga tao na nagsisimba na, may pananampalataya, bakit pa natin aatayin yung mga yung ganong mga disiplina o pagpalo ng Diyos sa ating mga buhay, di ba? So, narito tayo mga kapatid. So, we must focus. No? Ano sabi doon sa Philippians 4 verse 8? Sabi, focus on what is good, what is true, what is lovely. So, gratitude reframes the understanding of our situation. No? Nakita niyo ba yung sa camera, di ba? O kaya yung sa mga cellphone niyo pag kumukuha kayo ng picture. Di ba pag masyadong naka-zoom, ano nangyayari? Di ba blurred? Di ba? Kailangan yung i-zoom out muna para makita niyo yung greater picture. Ganyan madalas ang buhay mga kapatid. Akala natin ang labo-labo. Akala natin ang gulo-gulo. Pero hindi pala tama yung focus natin. So, giving thanks to God doon sa mga kabutihan niya, lahat ang binibigay niya sa atin. Kung doon tayo mag-focus at mag-zoom out tayo doon sa mas malaking plano ng Diyos, we will get to see the bigger picture. Kaya pala nangyari sa akin ito. Kaya pala hindi binigay ng Diyos ito. Kaya pala iniligtas niya ako dito. Hindi natuloy yung deal dito. Hindi niya ibinigay itong pinipray ko kasi mas maganda pa pala siyang plano sa akin. So, ganyan yan mga kapatid. Ang importante, meron tayong laging puso na nagpapasalamat anuman yung dumarating anuman yung binibigay sa atin. Kasi nga mga kapatid, lagi pong may mga tao na less fortunate sa atin. Tandaan po natin yan. Laging may mga tao na mas mababa kaysa sa atin. Mas nahihirapan kaysa sa atin. Mas pagod kaysa sa atin. No? Tandaan yan. Pagod-pagod-pagod-pagod ako. Tandaan mo natin, may mas pagod, may mas puyat. No? Kung sasabihin, basta wala akong pera, may mas walang pera. No? Minsan sinasabi nyo na wala kayong pera, pero may pera talaga kayo. Kaya huwag nyo sasabihin na wala kayong pera. Baka magkatotoo yan. Hindi kayo. Positive. Positive lang. Kaya pag sinasabi ni Brother doon yung nag-usap kami tungkol sa mga sweldo, ganun lang. Ganun lang ang akala mo sweldo mo. Ganun. Tama tayo, di ba? Mas malaki, mas positive, di ba? So, kailangan ganyan. We need to think positively. At nagbabago yan mga kapatid ng ating perspektibo sa buhay. So, another, gratitude fuels hope and strength. Diba? Alam nyo, marami pong pag-aaral ang nagpapakita na ang mga taong positibo, ang mga taong mapagpasalamat, sila yung hindi sakitin. Sila yung malalakas sa katawan. Sila yung mga mabibilis gumaling. Yung mga matatanda na nagkakasakit. May pag-aaral po na ginawa sa Amerika na sila yung mga cheerful, positive thinker, mapagpasalamat. Doon sa mga nurse nila siguro, yung mga caregiver nila, mapagpasalamat sila. Sila yung gumagaling agad. Sila yung lumalakas agad. Sila yung mahaba ang buhay. Diba? So, gratitude fuels hope and strength. So, in giving thanks to God in difficult season, strengthens us for the journey. Kaya nga sinasabi ko mga kapatid, matagal pa, malayo pa, mahaba pa ang ating mga journey. And
need all the strength, we need all the help we can get. Diba? Para tayo makasurvive. In the life of David, ang sabi ni David sa Psalm 103 verses 2 to 5, si Yahweh ay papurihan o aking kaluluwa, at huwag mong kaligtaan mabubuti niyang gawa. Ang lahat kong kasalanan, siya ang nagpatawad, at anumang aking sakit, ginamot niyang lahat. Sa pilit ng kamatayan, ako ay iniligtas, at pinagpapala ako sa pag-ibig niyang tabag. Sa sarili, ang dulot niya ay kasiyahan habang buhay. Kaya naman, ang lakas ko ay lakas ng kabataan, katulad ng sa agila ang taglay ko kalakasan. So, mga kapatid, one of the secret of David is being thankful. The heart of being thankful to God. Alam niyo ba, buong buhay po ni David, wala siyang ginawa kung hindi magtago. Minsan kasi baka akala nyo, mula doon sa pagiging shepherd, diba? Tinalo niya si Goliath. Wala yan, diba? Napatay niya. Baka akala nyo, naging hari na siya agad doon. Hindi matagal po na nagtago, naging wanted siya kasi gusto siyang papatay ng King Saul. So, mahaba po yung pinagdaan ng proseso ni David bago talaga siya nakaupo sa trono. No? Talagang inintay na talaga niya, no? Dahil mahal niya si Saul. Kahit gusto siyang papatay, mahal niya si Saul. Best friend nga niya, di ba, yung anak ni Saul. Hindi siya gumawa ng paraan para i-dethrone. Hindi niya inagaw kahit ang mga tao, ang mga Hudyo, no? Ang mga Israelite, gusto na talaga siyang iluklok, hindi niya ginawa yun. Inintay niya talaga kasi mahal niya pa rin. Kaya nga, mahaba ang time na talaga siya ay inusig, no? Hinanting. Maraming gustong pumatay sa kanya. Pero sa kabila ng mga kapatid, ipinapakita dito kung paano talaga pinagpala, iningatan si David. Kaya gano'n na lang yung labis na lang yung kanyang pagpapasalamat sa Diyos. Imagine, isang pastor, no? Ang pinakamababang uri ng trabaho ng panahon na yun. Ikaw yung pinakamarumi, kasi tinuturing silang mga makasalanan marumi kasi 24/7, imagine 24/7, wala silang time para magkaroon ng makapunta sa templo. No, siyempre, pag hindi ka rin pupunta sa templo noon, hindi mo nagagawa yung mga ceremonial rites, kinukonsider kang marumi, kinukonsider kang outcast, no? Ganun nung araw, nung panahon ng mga Israelita, no? In their culture. So, imagine, from a shepherd boy to the greatest king, no? Israel, na in Israel, alam niyo ba yung symbol ng Israel? David style ang tawag doon. Ang daming naging hari ng Israel, pero yung blood ng Israel na yun, David Star ang symbolism doon. Kinuha pa rin kay David, greatest king. No? So mga kapatid, makikita natin kung paano naging mabuti. Nakikita natin kung paano pinalakas ng Diyos si Haring David. No? David lists all the ways God has been good to him. Not to ignore his troubles, but strengthen his faith in the midst of them. Doon niya napatunayan na sa kabila ng lahat ng pag-usik, sa kabila ng lahat ng paghihirap, doon niya napakita, no? Doon napakita ng Diyos yung kabutihan niya, yung pagmamahal niya kay David. So mga kapatid, have you come to this? Nagawa ba natin ito? Somehow, nagkaroon kayo ng listahan. Kasi dito, nililista ni David ito eh. Alam niyo itong psalm na to, no? Bagaman ito in the form of, sa awit, no? Awit nga eh. Paglilista yan eh, ng mga nagawa ng Diyos. Have you experienced o ginawa niyo na ba ito? Na meron kayong journal, yung mga answered prayer na nililista niyo. No? Lord, yung new car, dumating ng ganito. Baka puro na lang mga gano'n ha. New car, check. Salary increase, check.
na na-appreciate natin, na ipinagpapasalamat natin sa araw-araw, mga kapatid, yun po yung napakagandang regalo sa atin. Binigyan ka ng anak na mabait. Check. No, ganun. No. Tinugon ng Diyos yung mga huli mong, yung matindi mong panalangin mo since birth. No. Kahit nagantay ka ng katagal-tagal, di ba? Yung mga asawa nyo. Oh. May reaction ba? May reaction? No? No, alam nyo, yung reaction, yung mga asawa niyan, galing sa Diyos yan. Kaya lalo yung ipagpasalamat yan, no? Sabi ng kawikaan, yung yaman, bahay, no? Kayamanan ay minamana sa magulang, pero pinapanalangin sa Diyos ang mabuting may bahay. Ganun yan. No, kaya kayong mga youth, no, yung mga youth nyo, mga youth natin, no, pagpe-pray nyo yan, no? Pagpe-pray yan. Hindi dahil pogi, no? Di ba na lang kung tagay niya na lahat, o sige, Christian, pogi, matalino, sige, okay yan. Pero yung wala yung Christian, isip-isip kayo, ha? Kailangan yan. So mga kapatid, sa mundo na napakadaming kaguluhan at hirap, ang pagiging mapagpasalamat ay tila ay hirap gawin. Ngunit kung ito ay gagawin natin, mga kapatid, ito po ay mabisa o napakalakas na sandata para tayo ay humarap sa buhay, maging matatag sa lahat ng pagsubok. At ito po yung ibinigay sa atin ng Diyos bilang sandata nating mga mananampalataya. Ang magpasalamat sa Diyos sa kabila ng walang kasiguraduhan na sitwasyon ay magbabago ng ating pananaw at magpapalakas ng ating pananampalataya. Matuto tayong magpasalamat sa Kanya kahit mahirap ang sitwasyon dahil alam natin na ang Diyos ay kumikilos sa ating mga buhay. So brothers and sisters, we don't thank God because that is easy. We thank Him because He is good even when life is hard. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen.